Ano po, tanong ko po yung, ano po pinagkaiba po ng espiritu sa kaluluwa po? Espiritu at kaluluwa. Opo. Sagutin kita kapatid. Sabi dito, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatiliin niyang walang kapintasan ng buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So marami nalilito dito kasi minsan ginagamit interchangeably sa Bible pero may distinction din ang ibang mga passages. Yung kaluluwa at espiritu, laging nagagamit yan minsan. Pag sinabing kaluluwa, espiritu rin yun. Kapag sinabing espiritu, kaluluwa rin yun. So marami nagkakaroon ng problema. Ngayon, sa verse na to, dito natin makikita na mayroong espiritu, kaluluwa at katawan, tatlo siya. So hindi lang dalawang bahagi, kundi tatlo ang binabang. At kung babasahin po natin to sa Hebreo chapter 4, verse 12, no? Sabi rito, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa sa alinman tabak na sa magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu. So magkaiba nga sila. At mga kasukasuan at buto at mga nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. So masyadong metaphor to, no? Pero himay-himay natin. Ibig sabihin magkaiba nga sila, kung pareho lang, bakit paghihiwalayin daw? So ibig sabihin, magkaiba nga sila. So ano ang espiritu? Ang espiritu po kasi ay bahagi mo na connected sa Diyos. Ito yung tinatawag na God's consciousness. Yung conscious ka sa Diyos eh. Dati kasi ang tao walang ganun. Pero dahil nabuhay ang espiritu mo, sumula nung na-born again ka, ito yung connected sa Diyos. Ito yung connection sa spiritual realm. At dito nangyayari yung ating spiritual life. Ano ba yung mga spiritual life? Yung mga bagay na tungkol nga sa Diyos. Ito na lang guys, para mas madali. Kapag tungkol sa Diyos, kapag tungkol sa consciousness mo sa Diyos, yun ang espiritu natin. Kaya nga sabi sa John chapter 4 verse 24, God is spirit. Kaya ang worship at relationship sa Diyos ay may kinalaman sa spirit. Okay? Noong unbeliever po kasi tayo, spiritual dead ka ayon sa Bible. Kapag na-born again, dito uli nabubuhay uli yung espiritu. Bakit? Saan sa Bible yun? Ephesians chapter 2, verse 1. Sabi rito, nung unay patay kayo dahil sa inyong pagsuway sa mga kasalanan. Dahil sa kasalanan, namamatay ang espiritu. Ano ba ibig sabihin ng namamatay ang espiritu? Okay, gawin natin itong mas malinaw. Dahil ang espiritu ay, ang ibig sabihin niyan ay na may relasyon ka sa Diyos. Di ba? May relasyon ka sa Diyos. Ganito lang yan. Kapag nabuhay ang espiritu, ibig sabihin nun, may relasyon ka sa Diyos. Okay? Ganun lang yun. May exact communication ka sa Diyos. Dati, di ba, wala naman tayong ganun. Nung unbeliever tayo, di ba, wala tayong pakialam sa Diyos. Pag nga pinag-uusapan ng Diyos, nakukornean tayo, minsan binapabago natin ang topic, di ba? Ayaw natin pag-usapan ng Diyos. Pero nung naborn again ka, nabuhay ang espiritu mo. Ibig sabihin, nabuhay yung relasyon mo sa Diyos. Hindi nyo ba napapansin? Interesado na kayong pag-usapan ng Diyos. Nagba-Bible study na kayo. Katunayan, yung mga nandito mga tao, yung mga 82 people nandito mga tao, bakit kayo naandito? Kasi buhay na ang espiritu nyo. Ibig sabihin nun, conscious na kayo sa Diyos. Meron na kayong conscious sa Diyos na dati wala. Dati naman wala kayong pakialam sa Diyos. Ngayon meron na kayong pakialam sa Diyos. O ganito na lang para mas malinaw. Pag sinabing espiritu, ito yung meron ka ng pakialam sa Diyos. Dati wala kang pakialam sa Diyos. Ganun lang yon. Okay? Para malinaw. Okay, ganito yan ha. Sinabing espiritu, may pakialam ka sa Diyos. Kaya pag patay ang espiritu mo, wala kang pakialam sa Diyos. Okay. So ano naman yung tinatawag na kaluluwa? Ang kaluluwa, ayon sa Psalms, no? Sa sinulat ni David, meron tayong tinatawag na mind,
emotion at will. Ito yung ikaw mismo. Yung, di ba, pag nag-iisip tayo, bahagi yun ng soul. Kapag nasasaktan tayo, nalulungkot, natutuwa, nagde-decide, o bahagi yun ng mind, will, and emotion po natin. Kaya nga, di ba, sabi ni Haring David sa Psalms chapter 42, verse 11, sabi niya, Psalms 42. Guys, gusto ko magturo ng mahaba. Guys, pasensya na kayo. Kasi gusto ko kasi sagutin to ng maayos. Okay? Kung magtuturo ka rin lang, edi lubusin mo na. Psalm chapter 42, verse 11, ang linaw. Sabi rito, no? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako nagtitiwala. Teka muna, doon tayo sa King James para malinaw. So why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Hope thou in God, for I shall yet pray. Ano ba naman tong English na to? Ang hirap naman. Ayusin ko nga. Wait lang. Why are you downcast, O my soul? Meron pang kantang ganito, di ba dati nung bata ko narinig ko tayo. Why you cast down, O my soul? Put your hope in God. May gantong kanta. So why are you downcast, O my soul? So simpleng-simple lang talaga na pag sinabing emotion or inner thoughts, ang context nun ay soul. Why so I disturb with me? Put your hope in God. So yung involve ang emotion, yun daw yung soul. Okay? Kaya yung isip, salita at gawa mo, yan ikaw. So ang tawag dyan, ito yung pakialam mo sa sarili mo. So yung kaluluwa, pakialam mo sa sarili mo. May pakialam ka sa sarili mo. Ang tao, kadalasan, nabuhay tayo, di ba, na puro sarili lang natin nung wala tayong Diyos. Pero na nabuhay ang espiritu mo, meron ka ng pakialam sa Diyos. Kaya dalawa na ngayon ang nasa isip mo. Bukod sa may pakialam ka na sa sarili mo, may pakialam ka na rin sa Diyos. At minsan inuuna mo ang Diyos kaysa sa sarili mo. Yun yung tunay na born again. Pero pag ito patay, at kaluluwa lang, may pakialam sa sarili mo. Di ba napapansin nyo ng mga unbeliever pa tayo, puro sarili lang natin iintindi natin. Wala tayong pakialam sa Diyos. So ibig sabihin, patay ang espiritu mo. Pero pag born again ka na, buhay ng espiritu mo. Ano naman yung body? Body, alam na po natin to. Ito yung may tinatawag na sa science na merong 5 senses. Ito yung tinatawag na world consciousness. Ayan. Ewan ko kung tama yung spelling ko, paki-correct na lang. Okay? So, pwede kang spiritually alive pero emotionally broken sa soul. Kaya may mga Christians na saved nga pero depressed, traumatized. Hindi ibig sabihin na wala silang spiritual life. Ang struggle kasi minsan kasi dito, nasa soul. Kaya real talk, marami mga church na lahat spiritualized. Kapag depressed, kulang ang faith mo, hindi nila naiintindihan ng soul ang aspect ng tao. Okay? So, yun ang pagkakaiba ng kapatid. Mahaba na yata nasagot ko. Nasagot ko po ba yung tanong mo, kapatid? Opo, Pastor. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat din.